last. Ayun, coach, bye-bye. Thank you, Coach Ada. How about po si Coach Harvey? Grabe, paano ko yun tatapatan? Hi guys, good evening. And malinaw po ba yung audio ko sa inyo? So, I'm Harvey Noriel. For those po na first time akong mamimit, sabi po ni Coach Mai, I'm an engineer by profession. Currently, I'm one of your gold directors. But right now, I'm still doing Yusana part-time. So, in terms of the questions na nakukuha ko yung milestone right now in Yusana, ano yung mga routine, 'di ba? So ako, I really agree sa lahat ng sinabi ni Coach Ada kasi lahat ng ginagawa ko ngayon sa kanya din naman nanggaling because she's my direct sponsor. So upline ko siya, 'di ba? And magkaiba lang siguro yung routine namin right now because she's a full-timer, somehow ako is a part-timer, pero ano yung difference from us, no? So, since ako, malinaw po sa akin that I have a limited time. 'Di ba? Limited lang naman yung time ko, hindi naman sobra sa 24 hours. So, kailangan, before you have a routine, you have a clear mindset. Bakit yun yung kailangan mong gawin? 'Di ba? Hindi kasi pwedeng naka-time block lang yung mga gagawin mo, pero hindi mo alam bakit ba ganun dapat. 'Di ba? Kasi kung for example, nanggaling ka sa employment na nagta-transition to entrepreneurship, bigla kang papasukan ng ganitong schedule, presentation, training, ang daming dumagdag, you will be overwhelmed. Kasi yun yung na-feel ko nung bago ako. Kasi unang training namin ni Coach Ada, I started the following Saturday, NDO namin. Okay, imagine niyo guys, NDO Basic Skills Onboarding, sinabay-sabay yon kasi nga very limited yung time. And it was a 6 hours training. Sabi ko, grabe pala sa'yo sana, ganito pala dito. So, sumabog talaga yung mga brain cells ko that time. So, sino naka-experience ng more than 3-4 hours na training? Type me. O, diba? So, yun yung tumatak sa akin na grabe. Ano pala, intense pala talaga siya, 'di ba? Pero ano yung nagpapatuloy sa akin? Okay, because clear sa akin. Naging clear sa akin that time na malaki yung pwede kong kitain sa sana. Okay, so bakit okay sa akin na mag-train ng ganun katagal? Bakit okay sa akin that after work I need to do sana? So that's the first thing before you have a routine. You should have a clear mindset kung para saan mo siya gagawin. Okay, para pag dumating sa point na medyo na-challenge, nahihirapan ka, okay lang. Kasi malinaw sa atin. Alright? So, sino po dito yung clear sa'yo, ba't ka nag-Yuyosana? 'Di ba? Dapat that the first thing that you have. Ngayon, malinaw na sa atin yung gagawin natin sa Yosana. Okay? You need to be aware paano mo ma-maximize yung oras mo. How much of your time you can allot to your business. 'Di ba? Especially if you are a part-timer like me. Kasi hindi ka naman pwedeng magyusana habang let's say nasa work ka. Let's say you're a nurse, 'di ba? Nagtuturok ka ng pasyente, hindi ka pwedeng magyusana doon. So you need to maximize every little time na meron ka. Okay? So when I was starting, um isa lang talaga yung goal ko, to learn. Okay? So most of my time is nasa learning stage ako. So nung bago ko, I maximize every lunchtime na mag-attend ng mga recorded trainings. So binigyan ako before ni Coach Ada ng mga list of trainings na kailangan kong attendan within my second weeks, first 2 weeks ko sa sana. Sabi ko talaga, clear sa akin na gusto kong kumita, kailangan kong matuto kaagad. Okay, so if you are new to the business, if feeling mo meron ka pang mga skill na hindi pa na-master, learn to try it. Okay, hindi kailangan na may upline ka na sabihin sa'yo na ito yung gagawin mo, ito yung kailangan, halika, hihilahin pa tayo. Hindi. So be proactive to learn because gusto mo ngang kumita ng malaki. So ako siguro, yun din yung naging edge ko nung bago ko. Minamaximize ko yung lunchtime ko. Naghahanap ako dun ng mga recorded trainings. Ang dami po sa Facebook, 'di ba? Dun sa group natin sa Intensity. Prospecting, inviting. So that's the first steps ko. Then I learned about the PPPS. So kailangan pa lang mag-produce na ako.
'Diba? Kasi kailangan kong ma-hit yung PPPS ko. So, I maximize naman on prospecting inviting. Okay? So, ngayon, nung nagpo-prospect invite na ako, si Coach Ada yung nagpe-present for me when I was starting. Alam nyo po, mama-maximize lang namin yung oras namin, usually weekends. 'Diba? Kasi ako nasa Makati, usually si Coach Ada is in Alabang or in Laguna. So hindi ko naman, nahiya naman ako papuntahin siya ng Makati para mag-present and all. And most of my guests or yung mga invites ko nasa Laguna. So technically, weekends ko lang sila mape-presentan. Okay? So ayun, naisip ko na grabe, nakadalawang linggo na, wala pa rin akong PE, magti 3 weeks na. 'Diba? So doon ako natuto aralin yung presentation. Okay? So kapag bago talaga yon, i-goal natin na aralin yung business, presentation, lahat ng basic skills, 'di ba? So nung natutunan ko na siya, mas naging mabilis. Right? Mas naging capable ako. Mas naging mobile ako na hindi ko na kailangang antayin si Coach Ada at antayin mag-weekends para mag-present kami. So I remember, yung first presentation ko was just a try. Try lang. So kinuha ko kay Coach Ada yung slides. Pictures lang yon, tanda ko. So binigay niya sa akin. Tapos ako, inedit ko siya in a PowerPoint presentation. So laptop pa yun ng office namin kasi wala akong laptop that time. I only have my phone. 'Diba? So kinuha ko yung laptop ng office, doon ako nag-edit ng presentation. One time, nahuli ako ng supervisor ko na ano yung ginagawa mo? Lunchtime naman yon, don't worry guys, lunchtime. So nakita niya, ayos sana, alam ko yan, ganyan. So sabi ko, alika sir, pra-practicean kita. Medyo close ko naman yung supervisor ko na yon, that's why nakinig siya sa akin. So, yun yung first ever presentation ko na hindi ko alam paano ko natapos kasi hindi ko naman nape-present pa yung Usana. Pero alam nyo guys, nakakatuwa kasi it builds my confidence na kaya ko pala. Sometimes, nakakatakot naman talagang mag-present, especially kung gusto mong magpapiin. 'Di ba? Nakakakaba, baka i-judge ka, baka kung anong sabihin and all. Pero it will take just one presentation that you will realize, grabe, ganun lang pala yun. Tapos na pala, nakapag-present na pala ako. 'Di ba? And you'll be amazed on yourself na natapos mo siya. Okay, maybe hindi pa yan yung best kasi alam nyo po, the first presentation is your worst presentation. Kaya kung hindi ka pa nagpe-present, I suggest you do it na. Okay, gawin mo na siya. Huwag mo nang isipin ng masyadong technical. Kasi nakakatawa, hindi nag-join, syempre, yung supervisor ko. O, diba? Hindi siya nag-join. Pero alam nyo, nakapagbenta ako ng product. So, bumili siya sa akin ng Cell Essentials. O, diba? So, nakakatuwa, no, yung mga ganun. Okay? Yun nga, it boosts your confidence kasi. So, alam nyo guys, ilang Cell Essentials yung nabenta ko sa kanya. Hulaan nyo nga po. Can you type yung makahula may premyo? Ilang Cell Essentials yung nabenta ko sa kanya? Wow, 6. Isang PE na yun, coach. 200 points, 3, 4. Isang mini. Okay, Coach Ann. Pero alam nyo po, ang tamang sagot is 1 pair. Isang tablet, ganon. 36 pesos yung binayad niya sa akin. O, diba? So, nakakatawa. Okay, kasi gusto niya lang itry. Sabi niya, sige, try ko nga yan. O, diba? But naging effective sa kanya kasi kinabukasan, bumili ulit siya. So, every time na magti-take ako ng lunch ko kasi siya iniinom. So, every lunchtime, sinasabihan ko na siya, o, sir, bili ka na. O, 36 pesos ako everyday. So, may pampamasahe ako. So, pero nakakatawa yung mga ganong senaryo. Pero dun ako natutong mag-present. Okay? So ngayon, moving forward, no, I've been doing Usana for several years na. 5 years na ako in the business. 'Di ba? So, sabi ko nga sa inyo, nag-iiba during the time na nasa Usana ka, yung routine. Okay? Kasi nalalaman mo ano ba yung tamang i-prioritize, 'di ba? Ano ba yung mga uunahin mo? You should know nga kung kailangan aware ka nasan ka right now. Okay, kailangan aware ka because if not, pwedeng iba yung ginagawa mo, hindi siya tugma sa kailangan mo. So that's the first thing. If I were you, talk to your mentor. Okay?
So magpa-mentor tayo, ano ba yung situation natin and para maging aware tayo. Ako right now, 3 bagay yung focus ko. Okay? I've been in USANA for 5 years, pero number 1 ko pa rin yung learning. Diba? Learning pa rin talaga because I know mas marami pa akong i-improve. So every training talaga, I don't miss it. So kapag may training, ilalagay ko na siya on my schedule. Second, teaching because I have downlines. So I'll make sure na nasa schedule ko rin yung magturo. Okay? Pero bulk of my routine is nasa number 3, production. Yan po yung pinakamalaking chunk ng aking routine sa USANA. Okay, paano ko siya hinahati? So, can I share po saglit ng para lang makita nyo, 'di ba? Ano ba yung scenario ko sa isang linggo since I also have work. So, quick lang po ito. I have my schedule here. So, weekly schedule ko yan on my team. So, Sunday, Monday, Tuesday, and then ito yung timestamp niya. Okay, since I have work, yung kulay white, work po yan. Okay, work siya. And then, pagdating ng lunchtime, I do coaching sessions with my teammates, especially sa mga bago. So, minamaximize ko yan. Kung sino yung available, hinihigit ko yan, mag one-on-one kami sa Zoom. Kasi nasa work pa ako. So, allotted time nandyan. So, binibigay ko to sa kanila, tapos nilalagyan nila sino yung available. Unahan sila sa schedule. Yung iba kailangan ng good prospecting, so tinuturo ko. So, yung iba gusto matuto mag-invite, tinuturuan ko 1 hour, 'di ba? Habang nagla-lunch time. And then yung color blue, yung kulay green, yan po yung training ko. Okay, kailangan present ako sa lahat ng training and not just me. May downlines. So, dapat dala sila. Kahit isa lang yung downline mo, make sure nandyan siya. 'Di ba? USANA Varsity, meron kaming Success Academy every Sunday, skill training 'yan. We also have Monday motivation like this. Every Monday, yung hit natin or yung kicks Wednesday hit sa office, and then we have onboarding every Saturday. So this is my training schedule. Tapos yung color blue, lahat yan presentation. It's either hackathon or group presentation, or kung walang presentation pa, I always make sure I have my personal presentation. Okay, ganun po siya. We also have a quick team huddle. 1 hour po yan ng Sunday. And then yung cut-offs yan. So ito yung pinakang naka-red, 'di ba? So that's the cut-off. So as you can see, talagang time block yung aking mga schedule kasi I know limited nga siya, 'di ba? Pero matik, paglabas ko ng office, nasa sasakyan pa lang ako pauwi dito sa sa bahay, ginagawa ko na yung USANA. Okay? Nasa sasakyan pa lang ako, nagme-message na ako ng downlines, nagpa-follow up na ako sa mga guests nila. Kasi yun nga, clear na sa akin na kung gusto kong magkaroon ng mas maraming time, 'di ba? Kasi I have limited time eh. Kung gusto kong magkaroon ng mas maraming time, kailangan ko mag-resign. So paano ko makakapag-resign? I need to have consistent big income. Okay? So, ganun siya. So, ngayon, okay ako na willing akong pagtrabahuhan siya ng todo-todo. 'Di ba? Kaya nga sabi ko po sa inyo, you should be clear. Bakit ba kailangan magkaroon ka ng ganitong klaseng routine na sobrang hectic naman and all? It's because you have a clear goal. So, ako ang goal ko to have a time freedom. 'Di ba? So, ikaw, I ask you, ano yung goal mo in USANA? So, ayun po. Thank you so much. Ayan. Thank you so much, Coach Harvey at Coach Ada. Sobra siksik, liglig at umaapaw sa isang first question pa lang natin. O, di ba? So, meron pong nagtanong. But before that, coaches, please type in your questions para po pwede kong mabasa later. Para mas marami tayong ma-discuss and matanong sa ating mga coaches. Okay? So, we have question po for Coach Ada. Just curious po, have you encountered a quarterly life crisis or depression during your tenure in USANA? If yes, what are the actions you took to get back on track and work on your USANA again? So, yun po.
Hello! Ayan, sino yung nagtanong? Anonymous po. Anonymous, okay. Sige, for everyone na siguro kilala ko, no, they would think, no, na hindi. No, wala siguro. Pero, ang uplines kasi or leaders talaga in Yusana, no, definitely they've experienced something na they're struggling, challenge, nahihirapan sila. Pero, most of the time, tama ba, hindi nyo nakikita. Okay? Ano, they do you sana, di ba, nag-struggle sila, they do you sana with grace, nag-graceful pa din. So, siguro hindi talaga to the point na, as in, nagkaroon ng depression or quarter life crisis. Siguro kaedad ko yung nag-ask na tayo, no? Ayan, so, ako, 35 years old ako ngayon. No, so wala, pero syempre merong struggle. Okay, merong naging challenge. Okay, meron talaga ding nahirapan. No, may time na parang naisip ko din na tigilan ko na ba tong Yusana. So I think no, it's normal at some point of your business na may maiisip ka na ganun, no. Pero hindi ko siya talaga in-entertain ng matagal. Yung idea na yun, no. Actually, nung sa journey ko sa Yusana, isang beses, yes, naisip ko. Tapos for one week, di ako nagpakita sa'yo sana. So ito yung time na face-to-face pa talaga. No? So yung mga tao, di ba, since sanay nga na nag-centering, so sanay na nakikita nila, nagkikita-kita palagi. Tapos unusual sa kanila na, grabe, mag 1 week na hindi nagpapakita si Ada. Okay, so, nag-message na sila sa akin. Oy, alam mo yun, yung ang dami mong na-experience niyo ba to? Yung, parang gusto mo nang huminga, tapos ang dami nag-message sa'yo. Okay, so ang dami kong message na na-receive, no? So that time, iniisip ko, tigilan ko na ba tong Yosana? So, nung time na yun, nag-work pa ako. So, sabi ko, pag tinigilan ko yung Yosana, ano yung gagawin ko? Kung magsa-stop ako, babalik ako sa work ko. Gusto ko ba pwede ko bang makuha sa work? Let's say, galingan ko sa work ko, gusto ko ba yung makukuha ko sa work? And yung question na yun, na-answer ko na yun nung una pa lang yun, na I know, it's clear to me na yung makukuha ko sa work versus sa'yo sana, di ba magkaiba? Okay? Yung life talaga na gusto ko is makukuha ko siya kapag gagawin ko talaga yung sana. So instead of dwelling on the problem or din sa struggle, no, tinignan ko yung sana. Sometimes kasi guys, kaya kayo nahihirapan, you see na, sometimes no, we thought or we feel na yung sana yung nagbibigay or nagpapahirap nung sitwasyon sa atin. Tama ba? Alam mo, kapag feeling mo wala kang oras dahil sa'yo sana, wala kang pera dahil sa'yo sana, wala kang friends kasi dahil sa'yo sana kasi ini-invite mo sila. Okay? So, binago ko yung perspective ko. No, yung feeling ko kasi no, nahihirapan ako kasi dahil sa'yo sana. So, instead of thinking na nahihirapan ako dahil sa'yo sana, I see you sana at the time as a solution dun sa problem ko. Kaya ko nga ginagawa yung Yosane kasi gusto kong magkaroon. Alam ko na ang solution for my struggle that time na money is Yosana. Yosana yung makakapagbigay sa akin nung solution dun sa problem ko. If my problem is pahinga, yung rest, yung time, di ba yung magbibigay nga nun sa akin, di ba nung long term na time, na mas maraming time in the long run is Yosana. Okay, so instead of thinking Yosana as nagpapahirap sa akin, I see Yosana as the solution dun sa mga problema ko at that time. Okay, tas siguro na lang din, mabilis talaga akong mag-shift lang. So kapag may problem, ang iniisip ko talaga agad, what's the solution? Let's say for example then sa team, diba, as I see, as a leader, syempre nakikita mo naman what's happening in your team, in your organization, in your business. So siguro kahit bago ka, diba, let's say right now ang nakikita mo na challenge or concern, mahina yung sales or maunti yung invite mo. Okay, personal. Kasi diba pag bago ka, more of yung focus mo talaga is your personal.
So if right now at your business, meron ka ng organization, no, you have a team. So yung titignan mo naman, 'di ba, syempre hindi lang yung personal. So makikita mo um ano ba yung nagiging struggle ngayon? Ay, unti yung invite namin as a team, no? Ay, unti yung nagtutuloy ng auto order sa team. So instead of iisipin ko yung problema, isipin ko what is the solution to the problem. Pansin ko talagang kumunti na yung guest. Umuunti yung guest namin. Okay, pero kung titignan mo as a team no, na magkakasama, kaharang advance, nawawala ba ako? Parang nawawala ako. Yan, kaharang yes, Let's akala wait mo, for bigla Coach. nawawala sa ay, ayan, nawala ba ako? Nakabalik Okay na na po ako. ulit. Yan, Yes, okay. okay. So, di ba yung feeling na, ay, achieve na, so pahinga muna this week. So, but yun nga, na-experience na nahirapan yung mga tao sa inviting. So, what's the solution? Diba? Instead na malungkot ka, isipin mo ba't ang unti ng guest? What's the solution? So, ang solution at that time, no, kinausap ko yung leader ko na magaling sa inviting. So, we set kaagad a group inviting. Today, ang dami na ulit guest. So, Friday kami nag-group inviting. So, tapos na agad yung problem. So, meaning, di ba, if meron kang solution-based. Ayan. Para mabilis din, hindi talaga, hindi mabilis lang na, syempre, kumbaga acknowledge your feeling, no? Pero, ako sa akin, ganun. Yes, na may nalulungkot sometimes na daw, no? Pero, hindi talaga nagdadwell doon. Then, I look for the solution dun sa problem na meron ako. Okay, so, I hope that answers your question. Ayan. No. Thank you po, Coach Ada. Solution space. Solution space yung sinabi ni Coach Ada dun sa mga problems or yung mga struggles na kinakaharap. Ayan. So we have another question. How do you handle frustrations, especially yung related sa competencies mo po? How do you conquer yourself and be able to take actions immediately? Actually, parang medyo same din po. So, si Coach Harvey po muna. How do you handle frustrations, especially yung related sa competencies mo po? And how do you conquer yourself and be able to take actions immediately? So, anonymous po ulit. Ayan, grabe naman yung question, pang Miss Universe. Ayan, so for me, sobrang dami syempre po na ganong thinking talaga. Especially when I was new to USANA. Sobrang dami kong struggles. Especially, nung pagpasok ko po sa USANA, feeling ko magaling ako. Meron po bang mga ganon? Yung feeling mo pagpasok mo, ay parang kaya ko to. Parang mag-excel ako dito because I was an achiever way back nung nag-aaral ako. I graduated valedictorian, di ba? Nagdi-dean's lister pa ako. So feeling ko, kaya ko yung USANA. But, when nasa USANA na ako, sobra pala siyang challenging. Diba? Ibang-iba yung USANA world versus sa ginagawa mo sa labas. For example, ako, I'm an engineer. Hindi siya same na same, 'di ba? Malaki yung difference. So, sobrang frustrated ako before sa skill ko personally. Okay, una, sa selling. Sino dito hindi magaling magbenta? Ako 'yon. 'Di ba? Why? Wala naman akong background sa sales. Wala akong background sa business. So, when I started Usana, yun talaga yung struggle ko. So, 3 weeks pa lang ako sa Usana or bago pa lang ako, 2 weeks, first week, ganyan. Alam ko na yung auto-order. Malinaw na nga sa akin kasi inaral ko siya. Auto-order, 3BC upgrade. So, bago pa lang ako, pressured na ako. Kasi, hindi ako nakakapagbenta. 'Di ba? So sabi ko, hala, yung pinang-join ko nga dito, utang pa yung kalahati. Hindi ko pa nga nababayaran eh. So kailangan ko ba ulit maglabas ng panibagong pera? 'Di ba? So 3 weeks pa lang ako sa iyo sana, nag-message na ako kay Coach Ada.
So, yung message ko sa kanya, it's a long message. Sino dito nakapag-message na kay apply ng mahaba? Tapos gusto mo na mag-quit. Ako yun. So, nakakatawa kasi yun nga, sobrang frustrated ko that time na feeling ko hindi ko na kayang ituloy yung Yusana. So, message ako, Coach Ada, gusto ko na mag-stop. Hirap na ng hindi ko alam kung paano ko siya gagawin. 'Di ba? Opo, yung mga emoji ko diyon, cry cry, 'di ba? Iiyak. Tapos may kutsilyo pa, gusto ko na pong mag-quit, ganun. Okay? So, isa lang talaga yung tumatak sa akin that time na nagkaroon ako ng impression kay Coach Ada sa pag-lead niya. Okay, pag-lead niya sa amin. Alam niyo po yung reply niya? Okay, ang reply niya sa akin, ha 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 ha. O 'di ba? Tanda ko 5 hayon. Ha 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 ha. Natawa lang siya. O 'di ba? Pero ano yung na-realize ko talaga that time. Okay? So, sabi ko talaga, grabe. Grabing motivation naman 'yan. Hindi ako na-motivate. Okay? Pero na-realize ko na siguro marami pa akong kailangan talagang aralin. Marami pa talaga akong kailangang alamin. Okay? So, doon talaga, nung time na yon, naghanap ako ng training for selling. 'Di ba? And right after that, yun nga, same way kay Coach Ada, hinanap ko rin talaga yung solusyon. Instead na umalis ako dun sa, or alisin ko yung problema. 'Di ba? So, I attended training in terms of selling. So, the following, nakapag-auto-order pa rin naman. 'Di ba? Nakapag-auto-order pa rin naman. Nakakatawa kasi isa pang struggle ko is pagpapa-pay-in. O, sino po dito ang feeling mo, challenge mo yung pagpapa-pay-in? Ako din yan. O, 'di ba? Kasi bakit? Imagine, sabi ko nga po, pag nag-i-invite ako before, sa Laguna ko lang nape-presentan, 'di ba? So, nakailan na kami noon kasi mina-maximize ko ang weekends. Then, dumating na yung third week, wala pa rin akong pay-in. Okay? Sabi ko talaga, grabe. Wala pa rin akong kinikita sa sana. Pagod na pagod ako noon kasi guys, why? I always attend training, I always do presentation, pero bakit wala pa rin? So, inassess ko ulit yung sarili ko. 'Di ba? So, yun po yung importante. Hindi agad thinking na, hindi ko kaya yung Usana, alis na ako sa Usana. Hindi. Assess yourself. Ano yung pwede pa nating i-improve? Okay? So, doon, nung time na yon, natutunan ko yung inviting na indirect. 'Di ba? Indirect inviting. So, hindi na ako diretsong invite offer ng business, ganyan, or part-time. So, indirect na ang inviting ko. At simula nun, doon ako nagkaroon ng new pay-in. 'Di ba? So, new pay-in. So, nakakatawa. Um, Kasi yung unang pay-in ko, gusto niyo po bang malaman paano ako nagkaroon ng unang pay-in? Ayan. So, quick lang to. So, yung una kong pay-in, galing po siya sa high school friend ko. Yan. Meron akong tropa noon na ng high school. Sabi sa akin ni Coach Ada, baka nahihiya ka pa kasi na malaman nila na nagyuyusana ka. Which is, that's the truth. O, diba? Ayaw kong malaman na nagne-network ako. Kasi nga, tingin sa akin ng mga colleagues ko or mga classmates ko before, nasa higher rank. O, diba? Valedictorian kasi nila ako. Ayaw kong ma-feel nila na, hala, si Harvey nagyuyusana. Ang cheap naman yan. O, diba? Gusto kong alagaan yung image ko. Well, may image. Pero, that time, wala akong choice kasi gusto kong magpa-pay-in. At sabi sa training, yes, apply. Agree? So, yes, apply. Sige, invite natin yung mga friends. Wala talaga akong maisip paano ko sila invitin. Pero, every time na sinasabi ni Coach Ada, hindi kailangan na business agad or alam mo yon, hindi naman perfect talaga ang inviting eh. Depende yan sa kakausapin mo. So nag-isip ako ng way, paano ko sila madadala. Sabi ko sa GC, "Uy, punta kayo sa amin, may Pansit Canton." So pumunta po yung mga tropa ko noon sa bahay kasi sanay sila no nung high school college kami. Pupunta sila kakain. So pagdating nila, edi apat po yung pumunta. Apat yung pumunta. So ready na kami, 'di ba? Instead na Pansit Canton po yung nasa table, mga presentation materials, may mga products, 'di ba? Nasa lamesa na namin 'yon. So pagdating nila ayaw pumasok ng mga tropa ko. Kasi alam nila yung Yusana. Okay? So, pagdating po nila doon is,
pepresenta na namin sila. Di ba? Wala nang choice. Sabi ko lang, makinig na kayo kahit di kayo mag-join. Magpe-present lang ako sa inyo. Okay? So, ayun, after that, napresenta namin. Di ba? Napresenta namin. Imagine, sa 4 po na yon, hulaan nyo po after the presentation, ilan yung nag-join. Ang daming pahula, no? O sige, ilan po yung nag-join sa 4? Wow, thank you Coach Boo for the belief. 4 yung nag-join. Ayan. Ang tama po ay 0. Wala pa rin nag-join. Okay, grabe no. Wala pa rin nag-join. Pero before tayo mag-proceed, may tanong po dito si Coach Janet. May I ask what is indirect inviting? So for me, may dalawang inviting lang kasi ako. Isang direct, isang indirect. Ang direct po is diretsong offer. Halimbawa, si Miss May po yung pepresentan ko or yung prospect ko, tatanungin ko siya, May, baka gusto mo ng part-time, meron kasi akong ginagawa ngayon. Okay, siya po yung ini-invite ko. Diretso. Ang indirect po, ganito, Coach Janet. Even si May po, yung aking prospect, gusto ko siyang mapa-join sa'yo sana, hindi ko po siya tatanungin kung gusto niya. Ang tanong ko po, May, meron ka bang kilala na gustong mag-part-time? Refer mo naman sa akin. Yun po yung indirect. Pero ano po yung nagiging impact nun kay Coach Mai? Nagiging interested po siya sa sinasabi ko. 'Di ba? Anong part-time 'yan? Pwede ba ako diyan? So ganun po. So ito po yung script yung sinend po ni Coach Ada. By the way, may kilala ka bang gusto mag-part-time, dollars ang income? So it make them curious. 'Di ba? It make them curious. So ganun po yung ginagawa ko. Moving forward, no. So ayun. Thank you po, Coach Janet, for the question. I hope nasagot ko po yung direct and indirect. Ayan. So, ngayon, after the presentation, nagkaroon ako ng feeling na, okay, natapos na naman yung presentation, hindi naman ako namatay, hindi naman nila ako ginudge na nag-Yusana ako. 'Di ba? So, yung belief ko na naman, tumaas sa Yusana. So, nakakatulong talaga yung lalabas ka sa comfort zone mo, minsan. Right? So, ano pong nangyari? The following week, nag-message na yung friend ko nung high school. Si Monty, tandang-tanda ko yon. Siya yung una kong pay-in. Sabi niya sa akin, Harvey, paano nga ulit mag-join sa'yo sana? So, that time, nag-start siya. Ang malupit pa nun, ate niya, nag-view sana. Pero sa akin po nag-join. 'Di ba? Grabe. Tapos tinanong ko siya, "Uy, ba't ka nag-join?" Oh, talagang nawindang ako kasi hindi ko naman in-expect na mag-join sila eh. Kasi Pansit Canton nga yung pinapunta ko sa kanila. Natapos na yung presentation, walang Pansit Canton na lumabas, 'di ba? Umuwi sila. Nang gutom pa rin sila. So, pero nag-join yung tropa ko na yon. Isa lang yung sagot niya. Sabi niya, kasi kilala kita pag nag-decide ka, sineseryoso. Gusto ko rin ng ganyan. Okay. Nakita niya sa akin na seryoso kong ginagawa yung Yosana. So if ikaw, you have a guess, dapat pakita natin na seryoso ka sa business. Kasi people join people. 'Di ba? If a serious person na gustong yumaman, sasama yan sa taong ganun din. So yun yung nakita niya sa akin. Alam niyo po, after that, sumunod yung dalawa. So 3 silang pay-in. Patapos na yung PPPS. 'Di ba? So ganun po yung nangyari. So ayun, yun yung mga initial struggle ko, especially nung bago ako. Benta, invite, 'di ba, presentation. So yung feeling ko dati na magaling ako, pagdating ko sa iyo sana, hindi pala ako magaling. So yun yung inaral ko talaga. Ayan. So thank you po. Sorry medyo humaba. Ayan. Thank you, Coach Ada and Coach Harvey. So, last question na po tayo. What is the most challenging thing you encountered about leading your team? And what is the new perspective you learned from it? What is the most challenging thing you encountered about leading your team? And what is the new perspective you learned from it? Anonymous po ulit. Go, Harvey. Sino po? Most challenging. Okay. Apo. Dalawa po. Una, hindi sa teammate. Leading yourself muna talaga. 'Di ba? So, yun yung challenge kasi sa akin before.
So, hindi ko mapagalaw yung downline ko kasi hindi ko napapagalaw ng tama yung sarili ko. Okay? And sabi nga, no, isa sa favorite ko is leadership is influence. So, if ikaw nakikita nila that you do you sana talaga, nakikita nila yung trabaho mo sa'yo sana, mas mabilis mo silang mapapagalaw. Kasi napapakita mo na kaya eh. Right? So isa yon sa nakita ko kay Coach Ada. Kasi way back last year, siya talaga, kinuha niya lahat, 'di ba? Kaya nga nag-trailblazer. Right? Lahat ng incentive, lahat ng travel, kinuha niya. So kaming mga downline, nakita namin na grabe, upline ko na yan, pero grabe pa rin yung growth. So napapagalaw kami. Kasi kami, napapasabay na lang. Right? So it really starts with us. So in terms of the downlines, ang pinakang naging struggle ko is keeping them. Okay? Kasi in terms of production, na-master ko na rin or somehow natuto na rin ako paano talaga mag-produce ng PE. Okay, nakakapagpa-PE ako as I can say na medyo tumaas na yung batting average ko talaga in terms of PE. Ang nagiging challenge sa akin is yung retention. Okay, and nakikita ko, dalawa yung nagiging factor bakit po nagstay ang mga tao sa Yosana. I'm not sure kung sa akin lang, pero una, syempre kapag kumikita sila, 'di ba? So kapag napapa-income sila or natutulungan ko silang mag-income, mas nagiging longer yung pagstay nila sa Yosana. Okay? So if ako para sa inyo, if you have downline, you make sure na nag-i-income sila. Kasi you will keep them. Number 2 is, syempre, they need to be happy. Hindi lang talaga income, income, income na pag-uusapan lagi is business. Dapat you build relationship on your teammates. Kasi relationship business din talaga ang Yosana. So, if you have a relationship with them, you can keep them. Okay, so ako right now, hindi lang ako nag-Yusana as a business, 'di ba? Ginagawa ko siyang Yusana as a relationship business. So, ganun ko na siya ginagawa moving forward. So, ayun po. Thank you po. Thank you, Coach Harvey. How about Coach Ad? Ang galing ni Harvey. Ayan, so, nung nagsa-start ako ng Yusana, struggle ko talaga na mag-handle ng team and mag-keep ng downlines. As in, lagi ko question yun sa sarili ko na ano bang, kaya ko kasi talaga magpa-PN. So, I can say na that's something na parang naging skill ko na nagsa-start ako. Sabi ko, bakit kaya even my closest friend, hindi ko mapastay sa'yo sana? Or hindi sila nagtutuloy. Ang akala ko, isip pa ako ng isip ng siguro dapat ganito, ganyan, ganyan. Diba? Ang dami ko pang tinignan na pwedeng i-improve, ganyan. Pero nung dumating yung time na parang napapansin ko, for ilang years talaga, consistent na yun yung problem ko. Lagi ko naiisip, kasi skill yan ni Mentor Teen eh. Hindi ko yan skill. Ang skill ko lang, kaya kong magpa-PN. Okay, pero syempre, wala namang kumita ng malaki sa'yo sana na magaling lang magpa-PN. Diba? You really need to have or the leadership, diba? Na kaya mong mag-handle talaga ng organization. So, nung time na yun, inadmit ko sa sarili ko. Sabi ko, sa lahat ng nangyari sa akin sa business ko, diba, sino ba yung common na tao na nandun sa scene? Diba ako? Ako. So, ibig sabihin, ako yung may kailangang baguhin. So, nung tinanong ko yung yung mga friends ko, mga naging downline ko, no, na ano ba yung paano sila nag-come up with the decision na not to pursue Yusana. So, syempre, hindi naman directly na sinabi, pero yung one of those na factor, no, na nababanggit ng iba, no, pag daw kasama nila ako, para daw akong pressure cooker. Yung feeling ko na normal for me, kasi kaya ko mag-handle ng pressure. Siguro, part of it din kasi dahil sa kung paano ako lumaki. No? So, if you know my story, di ba?
lumaki ako nang walang nanay. So, bata pa lang ako na talaga yung in charge sa akin, sa sarili ko, tsaka dun sa younger brother ko. Tapos parang sa family namin, talagang meron kaming kanya-kanya, no, na parang kaya mo dapat, ganon. Ganon na kami lumaki. So, siguro, ah, nadadala ko siya sa Yusana. Alam mo yung feeling mo, normal naman to ganyan. Pero hindi mo alam na ganun pala yung nagiging impact mo na sa ibang tao. So doon ko nalaman na I give too much pressure, dun sa mga nakakasama ko sa negosyo. So that's when inadmit ko na meron akong kailangan talagang i-improve, sa sarili ko. So may year no na pinromise ko sa sarili ko na I will take charge of my business talaga. So doon na nag-start na dumating sila Coach Harvey, no, sila Coach Philip and the rest of the team na nandun. So now I have a new organization na hinahandle. Diba? Sabi ko dapat this time I'm much better, no. So etong mga time na yung wave nila or yung group nila ay mga Gen Z. Ayan. So, natutunan ko during this, dito sa group na to, no, na to really trust your leaders. No, kasi dati, no, napansin ko sa sarili ko, ma-check talaga ako nung daily na ginagawa. Tapos, may tao na nag-work yun, diba? Pero, nakita ko na it's much more effective o much na more pa, diba? Mas effective siya, especially to the young ones na you empower them, you trust them. Diba, na ginagawa nila na kaya nilang gawin yung business nila. Ay, so, yun yung, one thing na nakita ko na nag-work for us, no, kung paano kami nagtatrabaho ngayon. No, so even if alam mo yun, even if na hindi ko sila nakakausap everyday, I know na ginagawa nila yung dapat sa business nila. Okay, tapos number 2, no, I talk, hindi lagi, no, pero I talk or converse sa kanila with their language. Di ba, minsan may gap di ba, kapag iba yung age mo, kung ano yung mga gusto nilang pag-usapan. So, may mga times na nakakapag-usap kami na para talaga kaming magkakabarkada or mga friends lang talaga. Pero when they know it's business, di ba, alam naman nila na, syempre, they have to listen, no? So, yun yung second na nakita ko na nag-work, no, in handling an organization. So, yung first is the trust dun sa tao or sa leader mo. Diba? Tas, kasi sometimes, diba, kapag lagi mo talagang binabantayan or kaya man sobrang lahat ng, alam mo, metro lahat ng ginagawa, diba? Sometimes yun yung nagbibigay ng too much pressure. Unlike sa, tinuruan mo siya ano yung gagawin, then, diba, you check, no, na kung na-apply ba niya. So, yun yung mas nakita ko na nag-work sa akin. So, trust them. Tapos, pangalawa, yun nga, be friends with them. Ayan. Kasi, nakita ko nung time na pumasok yung mga friends ko sa'yo sana, parang di na kami naging friends. Parang naging business partners na lang kami. So, that's one thing na binago ko din. And, ayun, you really have to show them, no, na ginagawa mo talaga yung business. So, as a leader din, siguro, dapat din open ka uh, to improvements, comments, no, hindi porka tayo yung leader, whatever yung sabihin natin, yun na yun, no, so dapat, you listen to them, no, kasi honestly, this is based on my experience. First time ko to i-share. Totoo, first time ko to i-share. Year 2022. I thought everything is going well, no, nag-rank advance kami, ang dami naming PBPS. So, akala ko, okay lahat, no, kasi productive talaga yung team namin. Then, may relationship, no. So, all along, merong anonymous na nag-message sa akin sa Facebook. Okay, tapos, that person, no, sinasabi niya lahat ng mga
parang dun sa message niya, sinasabi niya lahat ng, kumbaga, ano niya, frustrations, ano yung, kumbaga yung mga hinaing niya, ganon, no, sa amin as a team, no, ako as a leader particularly, grabe, talagang, no, bumagsak yung mundo ko, iyak ako. As in, naiyak ako dun sa message kasi akala ko, okay kami lahat. No, so, that's one thing na ano ko, na-realize ko, no, as a leader na dapat marunong ka talagang makinig. Okay, kumbaga, kapag kausap mo sila, it's not just about ng ano yung gagawin, di ba? Ano, let them speak din, no? Tapos ako, as a leader, natuto ako makinig. Ano ba yung naiisip nila, ano yung mga gusto nila, no? Ano yung feedback nila. So, doon ko natutunan din to really receive feedback. Ayan. Tapos, yung tao na yon nakilala ko naman siya kasi kinausap ko talaga siya. Kinonfront ko siya. Okay, so, and imagine, no, ang akala natin sometimes pag gano'n, di ba, hindi na kayo magiging okay kasi masama yung loob niya sa'yo. Tapos, and that, medyo may mga hurtful words siyang nabanggit, di ba? So, instead of taking it against dun sa tao na yon, kinausap ko talaga siya. Kasi imagine, gumawa pa siya anonymous account para lang sabihin sa akin yun, di ba? So, kinausap ko siya and then imagine, no, ngayon, no, one of the closest leader ko siya. Kasi right after that difficult conversation, di ba, naging comfortable talaga kami. Nung hinarap namin, hinarap ko, hinarap din niya, na masabi niya sa akin yung mga gusto niya sabihin, no. Yun yung naging bridge for us or yung breakthrough namin para mas maging close talaga kami. Okay? So, wag niyo nang hulaan kung sino. Lang yung leaders. Okay, pero yun, so that's one thing, no, na, yun nga, as a leader, no, you'll experience talaga, hindi mawawala na may ma-experience ka na mahirap, no, na challenging, na, pero definitely that, that experience will, teach you something. No? So every time na, basta great leaders, so, yung mga great leaders talaga, no, they grow and nade-develop sila every time na mayroong adversity. Okay, so every time na may adversity, dapat, 'di ba, instead of backing off, 'di ba, dapat ang response natin is to really grow. Ayun, so coach, bye-bye. That's my share. Ayan. Thank you so much, Coach Ada and Coach Harvey, at sa lahat po ng mga coaches na nagtanong po. Thank you so much po. At yung mga hindi ko po nabasang mga questions, pwede po nating i-message si Coach Ada at si Coach Harvey if meron po kayong mga gustong itanong pa po sa kanila. So before we move on, coaches, let's say thank you po sa lahat, sa ating mga speakers. Thank you. Magpaulan po kayo ng thank you sa chat box. And we really appreciate po lahat ng mga itinuro nyo po sa amin. Ayan. So, if don't leave just yet, let's have a group photo po muna. Let's take a quick photo. Can you please turn on all your cameras para sa ating group photo? Coach Lee? All right, thank you very much, Coach Ada and Coach Harvey. All right, so let's all turn on our cameras po. Turn on our cameras. Okay, naka-turn on na po ba? Ayan. So page 1, let's turn on our cameras. Okay. Page 1, smile. Smile lang po. Hold on. Smile. Okay. All right. And then page 2, smile ka pa rin kasi baka nasa page 2 ka. All right, back to you, Coach Mai. Thank you, Coach Lee, and thank you po ulit, Coach Ada and Coach Harvey. So, after don't leave yet because we have another part of this Empower Hour. So, we'll continue with this will be very helpful with you
your overall personal development. So we're excited for this another powerful mentoring session. Our speaker will guide us through something really special. So it's all about reflecting on your wiser elder self, understanding your core values, and creating your own mind map to help you grow in the right direction. So I'm honored to introduce a woman who leads with both heart and wisdom. She started out as a nurse, followed her passion, and became a full-time entrepreneur. Today, she's a USANA Diamond Director, growing not just her business, but also helping many others grow in life and leadership. I'm honored to introduce. Let's all welcome our dear Mentor Clarissa Dun. Hello, Thank Mentor. you. Thank you, Maymay. At maraming salamat kay Coach Ada, Coach Harvey. Grabe yung wisdom. Sabi ko, grabe. Si Coach Ada, 10 years younger. Lalo na si Coach Harvey, half my age, di ba? Pero yung wisdom nila, yan, very authentically and genuinely yan, shinare nila sa atin today. So, thank you. So, ang isi-share ko naman today ay more extension ng wisdom na kanina pa natin nasasagap sa kanilang dalawa, no? So, ito naman ay Sage Tools. Siguro naka-attend. Can you type 1? Sino sa inyo ang naka-attend noong Saboteur discussion mga 2 months ago? Kasi wala ako last month. Ano? Can you type 1? Ayan. So, ang iba sa inyo familiar na sa Sage kasi ang Sage, yan yung counteract noong damaging effects nung saboteur. So, hindi ko na i-discuss yung saboteur. So, ito naman, isi-strengthen natin yung sage. Yan yung inner wisdom natin. Lahat tayo may access na dyan. Pero maa-access lang natin yung inner wisdom natin kapag kalmado tayo. Kalmado in mind and body. Hindi yung tipong laging naka-alert mode, laging takot, laging panic mode. Right? And today, I will teach you a very simple way to access that. Kasi I believe lahat tayo yan, binigyan tayo ni Lord ng inner wisdom na anytime ma-access natin yan. So we can make better decisions na aligned sa kung sino talaga tayo, sino yung gusto nating maging. Okay, so today I will share with you 3 sage tools. Okay, and share screen ako. Nakikita nyo na ba yung screen ko? Okay. So, ayang i-share ko sa inyo kasi sobrang daming Sage tools, okay? Ang i-share ko today ay yung pinakamaiksi pero powerful na pwede nyo nang magamit. So, I will teach you how to navigate. Ibig sabihin, sa ano ba talaga gustong pumunta? Paano mo malalaman? Ano ba talaga importante sa'yo? Like kanina, maraming shinare nga, sina Coach Harvey, Coach Ada, like, natural talaga sa atin na minsan, di ba, mga time na, ang hirap, o gusto mag-quit, o kaya ano ba talaga ang gusto ko, ate, kuya, right? So, mas madali kang makadecide when you can access this sage power of being able to navigate where you really want to go. And isa ding very important tool to help you navigate, make decisions fast, and make decisions better, decisions that feel right, not just sound right or look right, ay yung values. Very important na meron kang parang sabihin natin North Star or guiding principles. Hindi lang kumbaga kung ano lang yung nandyan sa harap mo, grab, tapos at the end of the day or after 5 years, na-realize mo, ay parang walang meaning lahat. Yung pala kasi lahat hindi aligned sa values mo. So when you know your values, mas madaling mag-decide na most likely because it feels right, you love doing it again and again and again and again. And of course, it's aligned with yung best version of you. Right? And mind map. Mind map naman, another tool na makakatulong sa'yo para yung deep why mo, di ba? Sabi ni Coach Harvey kanina, very important. Mula nung mag-join siya, very important, very clear yung why, bakit siya nag-join sa USANA, bakit niya gustong maging successful sa USANA. So, na-cover na nila yung why. Ang mind map naman, matutulungan ka sa how. How? Paano mo bubuhayin yung mga pangarap mo? Right? So, kasi usually gumagawa tayo ng vision board. Pero yan, vision board, yan yung why pa din. How do you reach that? So, yan naman yung sa mind map.
Pero bago ko 'yan ituro sa inyo, gusto ko munang tawagin ang ating special special guest speaker. Di ba? Kasi siya sobrang laking fan nitong tatlong tools na 'to. Actually, siya yung dahilan kung bakit ito yung napili kong ituro sa inyo kasi sobrang as in, nagpapalakpak talaga siya sa sobrang tuwa niya sa tatlong tools na 'to. And I'd like to call on Mentor Jeril Anviray to share with you paano siya natulungan ng tatlong tools na to para talagang siguraduhin nyo na makinig kayo at gawin nyo din to at i-apply ang benefit sa sarili nyong buhay. So, Mentor J, hello. Salamat sa ideas na to. Okay. Paano ka natulungan nitong tatlong tools na to? Thank you so much, Mentor Kla. And hello, Intensity family. Yes. So, I'd like to say muna na I'm very grateful with Mentor Kla kasi yes, totoo, I'm a very fan of these three kasi po what I'm about to share is a guide yung shinare ni Mentor Kla na helping me to stay calm, focus, with clarity and with peace of mind in pursuing my goals, my aspiration, my dreams, kahit maraming challenges and circumstances. Meron bang nangyari sa buhay nyo or nangyayari sa buhay natin na you ever faced a situation where parang ano ba yung next step? Nalilito ako, anong gagawin ko? Yung mga ganon. So, this kind of situations, nangyayari. Tama? But, and then often, nangyayari siya with pressure. So, nangyayari ito sa atin as a person, as an entrepreneur, and as a leader. So, I'd like to share yung tanong, sagutin yung tanong ni Mentor Kla na one powerful tool na natutunan ko sa Clardun Coaching. Yes, of course. Fan na fan ako niyan. So, the three guides, yung shinare ni Mentor, paano ako natulungan? So, whenever I'm unsure, overwhelmed, I always stop, pause, and listen to my elder wiser self. So, that elder wiser self is ikaw yan na version, pero older, stronger, wiser, and yun yung napagdaanan niya na yung ano yung current challenge mo. Yes, they made mistakes and learned the lesson and also found the peace from the lesson. So, yan yung tinuro sa akin ni Mentor Kla. So, I gained wisdom doon. And that, yung wisdom na nagain ko doon sa Elder Wiser Self, the Navigate, yun yung ginamit ko to turn into action, making the mind map. So the mind map, I'd like to share my mind map. Ito naman yung mind map ko. So the mind, hindi ko sure kung nakikita nyo, medyo maliliit siya. So a mind map is a diagram or organized ideas. So it starts with a main topic, tapos it branches out sa mga related ideas. So how is this different doon sa vision board? So yung vision board is visual. So sabi ni Mentor Kla, yes, may goal ka to rank advance, to promote, pero ano yung, how are these things related or connected? Parang ano yung, how? So, tinuruan niya ako gumawa ng mind map. So, mas organize thoughts. So, mind map are your thoughts para it helps you lay everything out. Ano yung gusto mo, next possible step. So, natulungan ako para mas clear. And then, the last guide na tinuro sa akin ni Mentor Kla is with this, the wisdom and the mind map, you anchor it with your values. Kasi your values is, siya yung inner compass. Siya yung, that's you. Reminding you who are you and your, what you stand for. Even when pag dumating, when things or times get tough, dun mo siya ina-align yung decision. So, three guides that help me make clarity. So, the navigate and then the mind map and the
uh, the Values. values. Yes. So these three, so I'd like to share na if things get noisy, if you are overwhelmed, unsure, hindi mo alam ang next na gagawin, listen to your wiser elder self, make a mind map and anchor that to values. Kasi that is how we perform with clarity, we decide with confidence, and we lead with heart. Kaya sobrang laki po nang na-improve ko sa after the 12 years in the business, after sa mga health concerns and everything with well-being, I started with this. Mas naging clear ngayon. So I'm excited po para sa inyong lahat, para sa ating lahat. So mamaya po, namnamin natin the details na i-discuss ni Mentor Kla. So be there sa breakout room kasi mas magbibigyan ng clarity. So lahat po tayo dito gusto natin yung mga breakthrough natin, pero the clarity that will give us para makuha natin yon dito sa guide na to. So see you sa breakout room and this part 2 na sobrang best gift and best session po na masasabi ko sa inyo. So I hope that helps. Sorry, parang tumagalata ako na hindi ko na energy. Sobrang grateful kasi ako kay Mentor ka. So see you sa breakout room. Ayun po. Back to you. Yes, thank you, Mentor Jet. Thank you. And ma-appreciate nyo yan kapag kayo mismo ginawa nyo to. Kasi syempre, hindi nyo naman makikita yung nakita ni Mentor Jet. Kaya yung ibig niya sabihin ng clarity, ikaw mismo makikita mo what's really important to you. So having said that, I invite you to really participate. Okay, kung nagmumultitask ka ngayon, tigil muna yan. Kasi yan, isang beses ko lang to ituturo. Kasi iba-iba yung topic natin sa bawat month. So, once again, na-mention ko that you have access to that wisdom. Pero ma-access mo lang yan when your mind is quiet, hindi noisy. So, I invite you, if you can close your eyes para konti ang distractions. Only if that's possible. If it's not, then it's okay. Just put an intention to quiet your mind. If there are a lot of thoughts going on in there, let them go for now. You can always go back to them later. So take a few deep breaths and pay attention to the rising and falling of your chest or stomach with each breath. Notice how it feels when air enters your body and how it feels when air leaves your body. And even notice the difference in the temperature of air as it enters your nostrils and leaves your nostrils. Just pay attention to how your breath feels. Notice how your body feels on your chair and how your feet feel on the floor. Just notice that you are here, you are present. And now you may have noticed that you have calmed down in your mind and in your body. And you now have more access to the right side of your brain. That's your sage brain, where wisdom resides. And all the positive states, even your ability to connect with others, your prospects, your family, your ability to see the big picture, what's important and what's not. Take a few more deep breaths. And go back to the natural rhythm of your breath. And now, pick a situation that you'd like to explore. Something that's really real and present to you right now. It's up to you. Maybe it has something to do with your USANA business.
or your health or family situation or finances, whatever that is, something that you'd like to explore. There's no right or wrong situation to pick. Now, when you think of that situation, ask yourself, what is your real challenge here? Just notice your response. You don't need to write down your answers. You don't need to edit your answers. Just find out what comes to you naturally. Don't overthink your response. What's the real challenge here for you? What could be making this hard for you? What could be certain beliefs or thoughts that recur that could be making this a challenge for you? What fears are beneath these difficulties? And now let's explore another perspective. Imagine yourself facing your wiser elder self. This person is your best version. This person has achieved all your important goals in life, in business, in every important area of your life. Na-achieve niya na to. That's your wiser elder self. He or she is healthy in mind and body. Imagine the look in his or her face habang nakatingin siya sa iyo to accept you and welcome you. Just to simplify it, I will just use the word there instead of he or she. Notice the expression in their face as they look at you. Notice the expression in their eyes. Anong itsura niya? Ano yung energy and aura? Pati posture niya, notice it. How does it feel? Nakaharap mo siya. And now, go ahead and ask your wiser elder self. In the situation that you're exploring, what is most important? And go ahead, notice their response. What is most important? And now, ask your wiser elder self, what is not that important after all? Notice their response. And lastly, ask for any advice, anything at all, and notice their response.
And now it's time to say goodbye to your wiser elder self for now. So say thank you to your wiser elder self for their time and answers. And give them a big warm hug. So go ahead and do that. Say thank you and embrace them. And habang niyayakap mo siya, napansin mo, na-absorb siya sa katawan mo. Nag-merge siya into your body. He or she is one with you now. And that ageless, timeless wisdom is always in you because that wiser elder self, that wisdom, that inner wisdom has always been a part of you and will always be a part of you, and you can always access that wisdom. And you can do that whenever your mind is quiet. So take a few relaxed breaths, and I'll give you a few more moments to contemplate on your conversation with your wiser elder self. Really feel it in your body. Maybe you can even put your hand on your heart. And after having learned from that conversation, what is the kindest, most loving thing that you can say to yourself right now regarding the situation you're exploring? What's the kindest, most loving thing you can say to yourself now? And when you're ready, you can open your eyes and you can share in the chat your biggest takeaway from that conversation with your wiser elder self. Yeah. So yun, mga kapatid. So, cause I'm also aware of the time, ano. So, let's proceed. Can you type 2 kung nakapag-participate kayo doon sa activity, conversation, meeting your wiser elder self? Okay, so can you type in the chat? I'm so happy maraming nag-participate kasi syempre hindi ko alam kung naka-off cam lang o naglaho na pala. I'm so happy na nakita nyo si wiser elder self. Ako hanggang ngayon nagtitiri-eyed pa din ako kahit ilang pong beses ko na tong na-access. Thank you for that. Now, can you type in the chat ano yung emoji that best represents how you feel right now after meeting your wiser elder self? Ano yang emoji na yan? Wow, ang daming namumuso-muso, may star sa mata, starstruck, o angel, ayan, thankful, on fire. Yeah. And remember this, nasa iyo na yung inner wisdom na yan. Hindi ko yan binigay, hindi yan galing sa upline mo, hindi yan galing sa kung sino mang motivational speaker. It's always in you. All right? And you already know how to access that. So now let's proceed to the next tool para mas lalong take advantage yung ating wisdom and navigate power. So, next naman ay values. So, itong values na to, yan. Nakikita nyo ba yung video ko kahit naka-share screen ako? Yan. So, yung values ko na yan, nakapaskil yan dyan. Mag-stop share kaya muna ako. So, yung values ko,
every time I make a decision, lalo na kapag hindi ko pa sure kung ano ang sasabihin ko or gagawin kong decision, tinitingnan ko yan. Tinitingnan ko yan. And iniisip ko, okay, kung gagawin ko to, itong pinagdedesisyonan ko na to, will it align with my values? Will it support my energy o madidrain ang energy ko? 'Di ba? Will it support my purpose? Ito ba, may belief and confidence, authentic ba yan o napipilitan lang o nakikigaya lang ako sa iba, nakikifomo lang? Will it give me more money so I can support my family and help other people? O ako ba nagte-take action ako? Am I taking leadership? Am I helping millions? So, walang gayahan na hindi ka pwedeng manggaya ng values ng iba kasi pag nanggaya ka ng values ng iba that's not authentic to you, hindi mo din yan irerespeto, di mo i-uphold. So maraming mga values na pwede mong tingnan sa internet. Okay, ano ba dito ang may values? Ako parang nag-online shopping lang. Pwede din yon, but it's not as deep. It's not as authentic kasi 'di ba, puro utak mo lang ang gumagana doon. Tas pwede ka pang mag-isip na, mukhang maganda kapag may ganito akong value. Mukhang matalino ako pag may ganito akong value. Excellence. Tapos nilagay-lagay mo yan sa lista mo pero hindi naman pala pumipintig-pintig ang puso mo dyan. Those are not your authentic values. So today, bibigyan ko kayo ng 6 guide questions para talagang authentic na hindi lang yung tipong aligned sa'yo, kundi talagang napatunayan mo na sa buhay mo na yan talaga ang mga importante sa'yo. So, bakit importante na clear sa'yo ang values mo? Number 1, napakadaling mag-decide. Number 2, hindi ka na mag-waste ng several years na nag-experiment ka sa isang bagay tapos after 10 to 20 years na-realize mo, ay, parang walang meaning. Maganda kung sa umpisa pa lang, 'di ba? Nagpa-palpitate ka na in a good way, alam mo may meaning ang ginagawa mo. So yan talaga yung very fulfilling every day. Even before mo pa ma-achieve ang big goals mo, you're fulfilled every day because you are living authentically, aligned ka with your values. Okay? So, sige, ready na ba sa inyong pen and paper? Kasi kailangan dito mabilis ka magsulat at hindi pwedeng mag-analyze ka. Again, ang cognitive mind natin very limited. So, dapat mabilis ka magsulat para ma-bypass mo yung overthinking. Oh, ready na ba? Type 3 kapag ready na magsulat ng mga sagot. Yan. Okay, okay. Grabe to as in. Pati kaming mag-asawa, mayroon kaming shared values. Kung ikaw may pamilya ka, you can also do your values list. Pero ito, ang gagawin muna natin ay yung overall values mo. So, yung pinakita ko sa inyo, na values ko, ito yung overall values ko. It applies to my work, it applies to my physical life, spiritual life, lahat na. So, yun muna. Pero pwede ka din gumawa ng specific values. May value sa friendship, may value sa Usana, may value sa kung saan man. Okay, so ito pang universal values mo muna to. Okay, so number 1, ito magsulat ka ng magsulat 1 to 3 words. 1 to 3 words kada item. Halimbawa, kindness, love, etc. O kaya, more money. Ang more money, di ba? Dalawa yan. O, yung isa kong value actually, di ba? Belief and confidence. So, 1 to 3 words, pero marami kang isasagot hanggat hindi pa time is up. Tapos sa dulo, tuturuan ko kayo kung paano yan i-prioritize para 8 na lang ang matira. Pero ang goal natin is sobrang dami mong isulat, sobrang bilis mo magsulat na sa dulo ng 6 questions, mayroon ka at least 30 na nasulat. At least 30. Okay, so number 1 is, what is important to you about your work, relationships, or life? Isulat mo lahat ng importante sa'yo. Bawal mag-edit pag kunyari naisip mo money, tapos ay bawal maggusto ng money. Money is the root. Ay naku, baka yan ang dahilan kaya hindi ka pa yumayaman. Right? Write down what's important to you about your work, relationships, or life. Next question. Pwede mo pa tong dagdagan. I will send you the
O kaya pwede mong screenshot habang pagkatapos mong sumagot. Number 2, think of a time in your work or relationships or life when you felt totally motivated or happy. What were the feelings? Okay, next question. Number 3. Think of a time in your work, relationships, or life when you felt totally drained and unhappy. What was missing? Ano yung kulang? Kaya drained at unhappy ka. And usually, ito yung mas powerful. Kaya may something missing kasi meron kang hindi nasa-satisfy na very important sa'yo. Kaya ka unhappy. Okay, next question, number 4. If all your needs were met in your work, relationships, or life, what would a new opportunity need to offer you to make it even more attractive? Okay? May nasusulat ba kayo kahit medyo mabilis ako? Okay, Coach Mai. Nakikita ko tabang si Coach Mai. Number 5. What would your current work, relationship, or life need to offer you to make you want to stay rather than pursue something new? Kanina, di ba, ano yung ibibigay sa'yo para kunin mo yung new opportunity? Ito, counter offer ng current work, relationship, or life. Sige, ibigay ko na to sa'yo para wag ka na maghanap ng iba. Ano yon? And last question, number 6. If the universe said you could have anything, what would it be? Yeah. Right. So, again, dahil may assignment tayo, pwede mo tong i-revisit at dagdagan. Pero, kahit mabilis tayo, nakailan kayo? Can you count how many initial values were you able to write down? So, si Mentor Je, nung una niya itong ginawa, naka-35 ka ba na una mong nalista? 35, 34, basta more than 30, Mentor Je, no? 39. Oh, si Coach Edison, 39. Ikaw, Mentor Je? 39. 39. Yes. Oh, how about the others? 25. Yan, madadagdagan pa yan. Right? Ibig sabihin, wow, grabe, those are the things na importante sa inyo.
Okay, yan. Vani 23, Maymay. Yan. So, dagdagan nyo pa yan. Ideally, meron kayong at least 30 para kumbaga, na-cover nyo talaga. So, ito kasi yan yung mga subconscious pero nagmamanifest na sa buhay nyo. How do you make it intentional? By writing them down and by using them as a guide. Diba? Kasi alam mo naman na importante sila sa'yo. Diba? So, at least sila na yung mag-guide ng mga next decisions mo. So, 31. So, ganito, mamaya may assignment kayo, pero ang isa dun is, once meron ka na nung 30 mo, 30 or more, you put them in order of importance. One being the most important. And then identify your top 8. So, ang ginagawa ko niyan, o ang ginawa ko, kasi ako, syempre, nagawa ko na to before, pagkatapos kong maglista ng napakahaba, nilalagyan ko yan ng check. Okay, ito importante sa akin. Check. Ito importante. So, tatlong pasada ako. So, yung mga na-checkan ko sa unang pasada, babasahin ko yan. Okay, alin dito yung mas importante? So, okay, so dalawa ng check. Kung sino yung mga naka 2 to 3 checks, yun yung finalists. 'Di ba? In short, maghanap ka nung finalists mo and yung finalist mo, i-number mo yan from 1 to 8, 1 being the most important. And then make that visible. Nakalagay yan dyan sa kung saan ka lagi nagtatrabaho. You can even share it with your with your significant other. But it's very important. Kanina nasabi ni na Coach Harvey, ni na Coach Ada na this is a relationship business. At importante makinig tayo sa ating mga ating teammates, right? And it's important that you get to know their values as well. Hindi ka pwede mag-assume na ang values mo same sa values nila. Iba-iba tayo ng important. Can you imagine ano yung impact niyan? Anong klase yung leadership mo at ano yung klase yung rapport mo with your team kapag alam mo anong importante sa kanila? 'Di ba? Kasi for someone na importante, for example, yung family time, quality time, importante sa kanila kung ano man, 'di ba? Pag alam mo 'yan, you know how to value that. Hindi ka magpupush ng mga bagay that will cross their values na pwede makasira ng relationship mo with them. Does that make sense? 'Di ba? And they will really feel understood. They will feel heard kapag ikaw you speak in terms of their values. Laging ang salita mo what's in it for them. Kasi values nila alam mo. Okay? So, the last one is mind map. So, itong mind map na to, this is the how. Diba? Alam na natin bakit importante ang USANA, bakit importante ang health, bakit importante, kung ano man ang importante sa iyo. Ano yung napag-usapan niyo ni Wiser Elder Self? Itong mind map, ito yung tutulong sa iyo para magkaroon ka ng blueprint paano mo mapagkakatotoo yung mga goals mo sa personal and professional life mo. So, ikaw bahala kung ano yung itatitle mo dito. Right? So, for example, kay Mentor J, ano yung title mo dito? Ano yung pinakaumpisa mo? My well-being ba yun, Mentor J? Yes, Mentor ako, yung well-being. So, prioritizing myself. Yes. Yeah. Oo, walang pakialamanan to ha. So kung ano sa tingin mo saan mag-uumpisa 'yan. Right? So for example kay Mentor J, kapag okay ang well-being niya, mas maasikaso niya mas makakahataw siya sa USANA, 'di ba? At syempre mas makaka-support siya sa family niya, kung ano-ano man 'yan. So ikaw ang makakaalam niyan, walang gayahan, walang pakialamanan. This is about you, not someone else's life plan. So, malinaw ba kung paano gawin yung mind map? So, for example, pwede din naman na ang mind map mo pang buong life mo na. Pwede din naman na pangkabuhayan lang muna ang gawin mong mind map. So, for example, ako ito, December 22, 22 ko to ginawa, itong mind map na to. 'Di ba? So, 3 years ago. 3 years ago. So, yan yung mind map ko. Nakapula, Yusana lang ang may pula kasi Yusana ang cash cow ko, siya ang pinaka-importante sa lahat ng sa lahat ng areas ng professional life ko, Yusana. So doon ang gagaling lahat, right? And of course, nandiyan na din yung pang-support sa physical health ko because of the supplement. So gawa ka ng ganon para makita mo
paano yung nagko-connect. Di ba? For example, sa Usana, bahala ka, Usana, ano yung mga nakasanga sa Usana? Kailangan nakaka-serve ako sa customers ko, nakaka-serve ako sa downlines ko. So, pag-serve sa downlines, ano yung mga kailangan kong gawin? Ito. Bonding with them. And ikaw na makakaalam niya kung hindi mo pa kabisado kung paano maging apply, mag-umpisa ka muna sa basic skills. Okay? O magpaturo ka. You can do this as your team activity as well. Pero yun, very important. You know what's important to you. And show that in your blueprint, yung mind map mo. So can you type for kapag meron kang idea na how you can start creating your mind map? At kung hindi pa clear sa'yo, you can PM me para maturuan kita. Yan. So meron ng mga, ayan. Very, very exciting. Magugulat ka, ay wow, grabe, ito pala yung mga pwede kong gawin. So, imbis na mag-fetal position ka ng matagal na panahon at nagmumuni-muni, ano yung gagawin mo? Pagtingin mo pa lang sa values mo, pagtingin mo sa mind map mo, alam mo na yung pwede mong gawin. Diba? So, yan. I'm very excited for all of you. So, last na ay, yan, breakout room. So, sa breakout room, 15 minutes yan, you have 3 to 4 people. Very important to na mapag-usapan nyo. Ano yung mga na-realize nyo sa conversation with your wiser elder self? What's most important in the situation you're exploring, whether it's finances, Usana, health, kung ano man yan. What's not that important? Kasi maraming panahon, nakafocus tayo sa mga hindi importante. Anong sasabihin ng ibang tao? Ano yung gusto ng ibang tao para sa atin? Right? Di naman pala yun important. So, ano ang importante? So, pag-usapan nyo yan. And ano yung advice ni Wiser Elder Self sa'yo? And what did you realize while listing down your values? For example, yung isa kong nakausap, grabe, ang akala niyang number 1 strength niya pala, hindi man lang lumitaw doon sa 30 plus niyang nasulat. Sabi niya, ay grabe, yung akala ko strength ko, hindi ko naman pala value. Akala ko yun yung pinaka-importante sa akin. Di ba nagulat siya? So now alam niya na may mga mas importante pa pala doon. Okay? So paki-screenshot na lang to and ipi-PM ko din to para may guide kayo sa breakout room nyo. And ang assignment, paki-screenshot po put your values in order of importance and then identify your top 8 values and then ipaskill mo yan sa kung saan visible and then consult it regularly. Ako, every quarter, I sit down and assess where am I in relation to my values. Am I upholding my values or hindi ko pala na-uphold para lang ma-please ang ibang tao? Kaya pala hindi ako masaya kasi gusto ko pang i-please ang ibang tao tapos I leave myself behind. I don't honor my values para lang ma-please ang ibang tao. Kaya pala ako hindi masaya. And then I know what to do next. Right? And number 2, create your mind map and review it regularly. I-check mo yan every quarter, wow, grabe! Wow, tingnan mo yung mga na mind map ko. Ito nagagawa ko na. Ito done na. Ito, ay, wow, nakakatuwa. Di ba? So, parang sabi may mga engineers tayo kaya, di ba? So, very important yung mga structural plan para mas may direction ka, may blueprint ka. So, yun. The breakout rooms are open na ba? Ready na, Mentor J? Okay, so please join na lang the breakout room and take turns in sharing these two hopefully life-changing questions kasi life-changing siya in my case and in the case of people na natulungan ko na with this. So see you soon after the breakout room.